Malinaw pa sa mata ko kung paano mo ako pinagtabuyan, Papa. Kung gaano ka kahiya sa akin. Wala ka na dapat ipaliwanag eh. Kasi ganun naman talaga, di ba? Kinagat ko ang labi ko. Ganun pa man, gusto ko pa rin matanggap mo. Gusto ko pa rin maramdaman ang pagmamahal mo. Kahit na ang sama-sama mo sa akin. Ashley, pakakasalan ko si Leonardo gaya ng gusto mo noon. And you will have no choice but to accept me. Kahit ayaw ng puso mo, kahit protesta ka, wala ka nang magagawa. You made the promise, so kailangan mo tuparin yun. Malamig kong sinabi at umatras na. Hindi na siya nagsalita at tumango na lang. Inayos kong buhok ko at binalingan siya muli. Ayoko na rin na makita kung kasama mo si nanay. Sambit ko na ikinagulat niya. Nakakasama ka sa kanya. Ginawa mo na ngang kabit. May bala ka pang gawing kabit ulit. Ashley, tumayo siya. Hindi pwede yun. Pwede yun pa. Leave my mother alone. Mariin kong sambit. Hindi ko alam kung bakit mo siya nilalapitan. Pero nakakasama ka sa kanya. Ayokong masaktan ulit ang nanay ko nang dahil sa'yo. Natahimik ulit siya. Inis akong tumalikod at iniwan siya roon. Bakit ko ba ito naranasan lahat? Hindi ko akalain na humantong sa ganito ang lahat. I want to live. Gusto kong umalis. Bakit ba ako nandito? Ashley, hinarang ni Leonardo ang kanyang sarili. Sa galit ko sa kanya, sinampal ko siya. Nakita kong gulat sa mga mata ng mga kasambahay na nakasaksi. Umigting ang panga ni Leonardo at madilim akong tiningnan. What was that, ha? Mariin niyang tanong. Gago ka, hindi kita pakakasalan. Sigaw ko at nagmamadaling umakyat sa ikalawang palapag ng bahay nila. Nataranta ko nang hinabol niya ako, kaya nagmamadali akong dumiretso sa pinto na nakabukas. Hindi ko alam kung kaninong kwarto ito, pero pumasok ako at akmang isasara ko na sana ang pinto, nang iniharang ni Leonardo ang kanyang tuhod sa pinto. Ano ba? Singhal ko at nawalan ako ng lakas dahil sa kanyang persang pagpasok. Let's talk. Nabitawan kong pinto at napaatras. Sinara niya ang pinto at napasinghap ako nang nilak niya ito. Bakit mo nilak? Kinakabahan kong tanong. Ngumisi siya sabay hubad sa kanyang polo. So we could talk. Namutla ako at napaatras nang makita kong hubad niyang katawan. Naibaba ko ang tingin ko sa kanyang abs. Hindi ko maiwasan ng mapalunok. Napasinghap ako nang mapaupo sa kama. Huli na lang mapagtanto ko na kama na palang aatrasan ko. Anong gagawin mo? Kita akong pagkagat niya sa kanyang labi habang pinagmamasdan ako. You look good in my bed. Mapaos niyang sambit at gumapang patungo sa akin. Napahiga ako sa kama dahil sa ginawa niya. Nakatukod sa gilid ko ang kanyang magkabilang kamay. Are you an innocent? Bigla niyang tanong na nagpaubo sa akin ng hininga. Napakagat siyang muli sa kanyang labi. Sabay sa aking katawan bago sa mukha ko. Oo. Natatakot man pero sinabi ko yon. Nakita kong tuwa sa kanyang mata dahil sa narinig. Pero napalitan ito ng sakit nang pinatid kong kanyang gitna. Nadaganan niya ako habang iniinda ang sakit. Mabilis ko siyang tinulak at agad-agad lumabas sa kwarto. Shit! Mababaog ako, shit! Sapu-sapu ko ang dibdib ko nang makalabas ako. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Sinapu ko rin ang noo ko. Bakit ko ba sinabi yon? Okay ka lang ba, Iha? Napatalon ako sa gulat nang makita ko ang isang ginang. Naka-uniforme siya ng kasambahay. Hindi pa siya katandaan pero tingin ko'y mas matanda pa ito kay nanay. Nilingon ko ang pinto bago ko hinarap ang ginang. Okay lang po. Shit! Mas lalo kong gustong makalayo nang bumukas ang pinto. Namilog ang mata ko nang bigla niya akong hinila pabalik sa loob ng kanyang kwarto. Napatili ako ng diretsyo niya akong inilapag sa kama at dinaganan. Ano ba? Tinampal ko ang kanyang balikat dahil sinimulan niya akong kilitiin. Hoy! Tumatawa ako ngayon dahil kinikiliti niya ako. Ashley, ayokong mabaog. Nakangisi niyang sambit habang patuloy siya sa pagkiliti sa akin. Nagpapadyak pa ang paa ko sa kama dahil sa sobrang kiliti. Tama na! Tumatawa kong sabi at pilit siyang itulak papalayo sa akin. Hindi pa! At napasinghap ako nang siniil niya ako ng halik. Natigil ako sa pagpapadyak at tinigil niya na rin ang pagkiliti sa akin. Hindi gumalaw ang labi ko dahil sa sobrang gulat ko.
Para akong naubusan ng hininga dahil sa ginawa niya at hinayaan ko pa siya. Hinayaan ko lang siyang halikan ako. Hinayaan ko dahil gusto ko rin. Ginamit kong lakas ko para itulak siya, ngunit hinuli niya ang kamay ko at saka hinawakan ng mahigpit. Isinampa niya ito sa kama. Nang matapos niya akong halikan ay tiningnan niya ako. Namula ang buong mukha ko dahil sa ginawa niya. Hinayaan ko siya. Hinayaan ko siya? Bakit? You don't know how to kiss? Hindi makapaniwala niyang tanong. Mas lalo lang akong namula sa tanong niya. Umalis siya sa harap ko at umupo sa kama. Nakatalikod na siya sa akin ngayon, kaya kitang-kita ko ng kanyang likuran. Hindi ko akalain na hinayaan ko siya. Napahawak pa ako sa labi ko at napansin kong pamamaga nito. Hindi mo ako girlfriend para alik-halikan lang ng ganun. Pagalit kong sinabi at bumangon mula sa pagkahiga. Sinamaan ko siya ng tingin nang binalingan ako. Nang inilapit niyang muli ang sarili niya sa akin ay nasampal ko siya sa gulat. Sorry, agad kong sabi at umusog papalayo. Umigting ang panga niya. Then I am your boyfriend now. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Hindi! Agad kong sinabi sabay iling. Hindi kita boyfriend. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa bewang ko at inilapit niyang kanyang sarili sa akin. Then what are we? Bulong niya sa tenga ko. Nanindig ang balahibo ko dahil sa kanyang ginawa. Walang kaibigan ang maghahalikan, Ashley. Muntik na. Napalunok ako at bumaling sa kanya. Nagtama ang mga mata namin. Muntik na ano? Kinakabahan kong tanong. Hinaplos niya ang pisngi ko ngunit tinampal ko agad ang kamay niya. Muntik mo nang ibigay ang sarili mo sa akin. Bulong niya. Namilog ang mata ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi! Tanggi ko sa akusasyon niya. Nakita ko naman ang kanyang pagngiti. Bakit ko naman ibibigay ang sarili ko sa'yo? Dahil girlfriend kita. At gagawin lang natin yun kapag kasal ka na sa akin. Mahina niyang sambit at kinuha ang kamay ko. I will make you fall in love with me. I will make sure of that. Umirap ako at tumayo na. Uuwi na ako sa amin. Sambit ko habang hindi nakatingin sa kanya. Humalukip-kip siya. Dito ka natitira. Malapit na ang kasal nating dalawa. Umirap ako. Ewan ko sa'yo. Don't worry. Humiga siya sa kama niya. Hindi kita bubuntisin agad. Mag-aaral ka pa. Namilog ang mata ko at pinalingan siya. Mag-aaral? Aha. My wife will be homeschooled. Aniya sabay nguso. I want you to be with me always. Hindi ko maiwasan ang masiyahan sa sinabi niya. Mag-aaral ako. Mag-aaral ako pero homeschooled. Napasimangot ako na pabuntong hininga. Sige, papayag ako sa gusto mo. Hindi naman siguro kami magtatagal ng lalaking ito. Knowing him, maghahanap ito ng iba. Siguro ay natcha-challenge lang siya sa akin ngayon. Kaya siya ganito sa akin. Ang touchy niya at hindi ko maipagkailanan na gustuhan ko yon. Malapit ng mag-isang buwan at unti-unti nang nabubuo ang nararamdaman ko. Natatakot ako. Sampalang iginawad ni Tita Talina sa akin nang bumalik ako sa mansyon. Halos pigilan siya ng mga tauhan ni Papa na lumapit sa akin. Ang landi-landi mo! Sigaw niya sa akin habang nagpupumigla sa hawak ng mga bodyguards. How could you do this to my daughter? You are a flirt! A whore! Manang-mana ka talaga sa nanay mo! Galit na sambit ni Tita Talina. Umuwi ako rito upang mamaalam sa mga naging kaibigan ko at upang kunin ang natitira kong gamit. Just look at yourself! Singhal niya. You are not fit to their family. Ang chip-chip mong tingnan kumpara sa anak ko. Kinuyom ko ang kamao ko. Huwag kang mag-alala, Tita Talina. Dahil aalis na ako sa pamamahay na ito. You can live in peace now. Peace? Humalakhak siya at pilit pa rin pumipigla sa pagkakahawak. You say war? Hindi ko hahayaan na maging masaya ka. Bastarda ka. Hindi ko hahayaan na makuha yung pinaghirapan ko. Mga salot kayo sa buhay namin. Si Amira ay galit akong tiningnan. Nasa couch lang siya nakaupo. Pinagmamasdan ng pagwawala ng kanyang ina. Umiwas ako ng tingin at naglalakad na patungo sa ikalawang palapag. You will never be happy, Ashley. Matapos mong banggain ang pamilya ko. Hindi kita titigilan. Kayong dalawa ng ina mong malandi. Sigaw niya. Bitiwan niyo nga ako. Mga hampas lupa.
Padabog kong sinara ang pinto ng bahay upang hindi ko na marinig ang kanyang sigaw. Sana sa gagawin kong ito, tutuparin ni Papa ang sinabi niya. Dahil may plano ako, hindi ko rin hahayaan na aapihin ako ni Tita Talina at ni Amira. Kung kailangan ay gagamitin ko si Leonardo, gagawin ko upang hindi sila magtagumpay. Nang nakita kong isang gunting sa may drawer ay kinuha ko ito at inilugay ang buhok ko. It's time for me to move forward. Hindi porket anak ako sa labas ay aatras na ako. Hindi porket anak ako sa labas ay wala na akong karapatan sa mga bagay-bagay. Gusto kong ipamukha sa kanila na kaya ko rin silang labanan. Humugot ako ng malalim na hininga bago ko ginupit ang buhok ko. Iha, ikaw ba yan? Nauutal na tanong ni Tita Rufa habang pinasadahan ako ng tingin. Awkward akong ngumiti sa kanya at saka mahinang tumango. Ang weird ko dahil hanggang balikat ko na lang ang buhok ko at hindi pa pantay ang pagkagupit ng buhok ko. Iniwan ko ang buhok ko sa kwartong yon. Gusto ko nang magbagong buhay. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon ko o baka masyado lang akong nadala sa pride ko kaya ako ito ginagawa. Pero bahala na. Nasa huli ang pagsisisi, alam ko. Pero bahala na. Iha, what did you do to your hair? Nagugulat pa rin na tanong ni Tita Rufa habang lapit sa akin. Hinaplos ko ang buhok ko at ginagat ang ibabang labi. I cut it. Naiilang ko na sagot. Ha? Why? Nangihinayang niyang tanong. Your long hair was so beautiful. But then, maganda ka pa rin naman. Hindi na ako sumagot at naibaba ko na lang ang tingin ko sa bag na dala ko. Naiilang ako na bumalik dito pero kinaya ko. Kinain ko ang hiya ko. Malaki ang bahay ng mga Soto. Sa katunayan, mas malaki pa kaysa sa mga Villamayor. Taga-Agapito ang mga Soto. Kasunod lang ng Amado. Manang Consuelo, could you please help Ashley? Ipakita mo sa kanyang magiging kwarto niya. Utos niya sa isang ginang na nakita ko kahapon. Uminit ang pisngi ko sa kanyang mapanuring tingin. Sige po, ma'am. At nagulat ako nang hinawakan ni Tita Rufa ang kamay ko. Leonardo is not here. Mahilig kasi mga bayong mga anak ko. Dionisio and Leonardo. Naging hobby na nilang pangangabayo kaya wala sila rito ngayon. Okay lang po. Nagbagong ekspresyon ni Tita Rufa nang napansin niya ang pisngi ko. Agad ko itong tinakpan sa hiya. Nakita ko na naalarma siya. What did I do to you? Sinong sumampal sa'yo? Kinagat ko ang labi ko at napayo ko. Okay lang po ako. No, it's not okay. Tinawag niya muli ang ginang. Mamaya na lang pala, Manang Consuelo. I need to talk to her. At hinila ako ni Tita patungo sa malaking sala. May isang babae akong nakita na kamukha ni Tita Rufa na nakasandal sa backrest ng upuan. Nakapatong ang kanyang mga paa sa lamesa habang nasa kanyang iPad ang kanyang tingin. Saglit niya kaming binalingan bago ibinalik ang kanyang tingin sa kanyang iPad. Narinig kong pagbuntong hininga ni Tita Rufa bago niya ako pinaupo sa couch. Rose, sit properly. Strikteng saway ni Tita sa kanyang anak. We have a visitor. Nagulat ako nang umirap si Rose. Hindi katulad ni Dionisio na palangit Katulad ito ni Leonardo. Pareho sila ng aura. Mga masusungit. Mom, she will live here, right? So she's not our visitor. Tiningnan niya ako saglit bago ibinalik sa iPad ang tingin. By the way, Kuya's girl's hair is weird. Uminit ang pisngi ko sa kahihiyan. Awkward naman siyang tumawa. Si Tita Rufa ay napailing na lang. Nang binalingan niya ako, ngumiti siya sa akin. Don't mind her. Hinawakan niya ang kamay ko. Leonardo will be mad if he see that bruise. Kumunot ang noo ko. Bakit naman po siya magagalit? Akmang magsasalita na sana si Tita nang inunahan siya ng anak niya. Umawang tuloy ang labi ko. Because he likes you. Nakakairita nga He always mentioned your name. It's been, what, year? Oh, come on. I never thought Kuya will be crazy for a girl. Umirap siya muli. Huh? Year? Anong pinagsasabi niya? Wala pang isang buwan ko na nakilala si Leonardo. Posible bang nakita niya na ako noon? Natawa si Tita. Don't mind her, Iha. Tinuro niyang namumula ko ng pisngi. Can I treat that? My son will get mad once he knew about that. Wala sa sariling tumango ako.
Hindi ko alam pero ang gaan ng pakiramdam ko sa kanya. Mahinhin siya at maganda. Kaya ang swerte ni Leonardo sa mami niya. Swerte rin ako sa nanay ko. Siyempre, nanay ko yun at mahal na mahal. Habang ginagamot niya ang pasako sa pisngi, ay nagsalita si Tita Rufa. Kumusta na ang mami mo? Tanong niya. I never heard about her anymore. Except, nagpa-opera? Kumunot ang noo ko. Kilala mo ang nanay ko? Of course. Ngumiti siya sa akin. Bago lagyan ng band-aid ang pisngi ko. She was a great friend of mine. Umawang ang labi ko. Talaga? Wala akong alam na may naging kaibigan pala si nanay at mayaman pa. I just don't understand, Emilion. Pinapahirapan lang niya kayong dalawa ng mami mo. Both of you should have lived in a nice place. You all deserve what Talina is experiencing now because you are his family. Ha? Kinagat kong ibabang labi ko. Kontento na po kami sa buhay ko kahit minsan ay ambisyosa po ako. Gusto ko lang talaga na matanggap ako ni Papa. Malungkot niya akong tiningnan. I hate Emilion. Why does he have to do that? Hindi ko alam kung bakit siya nagpautos sa Talina na yun. Ha? Asawa po ni Tita Talina si Papa, Tita Rufa. Paglilinaw ko. Ha? What are you talking about? Rufa. Si Tito Antonio sa pagbabanta na boses. Nanatili akong kuryoso sa mga sinasabi ni Tita. Wala akong naintindihan. Sabay namin nilingon si Tito Antonio na bagong gising pa yata. You're talking too much. Malamig niyang sambit sa asawa niya. Sabay baling sa akin. Mabuti naman at narito ka na, Iha. Yumuko ako. Magandang umaga po. Oh, tumayo si Tita Rupa at nilapitan ng kanyang asawa. I am so sorry, honey. I was being talkative to her. Napangiti na lang ako at nagbaba ng tingin sa kamay ko. Narinig kong pagbuntong hininga ni Rose, kaya binalingan ko siya. Nakataas ang kilay niya sa akin habang nakahalukip-kip. Kuya will not let you go. Aniya sabay ngisi. He will rock you to bed until you can't walk. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Nang makita niyang reaksyon ko ay tumawa siya at umayos ng upo. My brother is a playboy, unlike Dionisio who likes commitment. Leonardo on the other hand, likes to play. Ngumisi siya muli sa akin. And maybe you are the next. Napalunok ako sa kanyang sinabi. Kuya will make love to you until you get pregnant. Ngumisi siya ng malaki. Kuya like kids. Sinabi niya na sa amin na balak niya magkaroon ng 5 anak. Namilog ang mata ko sa sobrang gulat. Namutla ako nang tumawa siya na parang ang sarap kong pagtripan. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Kaya pati ang mga busy na kasambahay ay natigilan. Look at you! Tumatawa niyang sambit habang ang isa niyang kamay ay nasa kanyang tiyan. You are so cute! Ang sarap mong pagtripan! At hinayaan ko siyang tumawa ng tumawa hanggang sa napagod siya. Hindi ko na-imagine ang sarili ko na makipagniig sa isang lalaki. Siguro sa halik, oo. Pero hindi ko matansya na humantong sa ganon. Nakakakilabot. Dito ang iyong magiging kwarto, Iha. Pagpakita ni Manang Consuelo sa kwarto, umawang ang labi ko dahil sa sobrang laki at linis. Wala pa yatang gumagamit dito. Tinuro niya naman ang katabing kwarto. Kwarto naman ni Sir Leonardo yan. Sambit niya. Umawang ang labi ko nang naalala kong ginawa namin kahapon. Tumikim ako at pumasok sa loob ng kwarto ko. Hindi ko pa rin maiwasan ng mamangha dahil sa malaking kortina. Kulay puti ang kwarto ko at puti rin ang kama. Nakakatakot tuloy madungisan. Kulay pula ang carpet at may chandelier sa kisame. Bumuntong hininga ako. Sana maranasan ni nanay ang ganito. Maraming salamat po, Manang. Kumunot ang noo ko at natigil sa pagsasalita nang wala na si Manang sa silid. Napanguso ako at umupo na lang sa couch. Siguro simula ngayon ay sasanayin ko ng sarili ko rito. Where is she? Napasinghap ako nang marinig ko ang boses ni Leonardo. Nataranta ako at agad tumayo. Ramdam na ramdam kong kanyang pagod kahit malayo pa siya sa akin. Sa boses pa lang niya ay tingin ko napagod siya sa pangangabayo. Nasa silid niya, sir. Narinig kong sagot ni Manang. Bumuntong hininga ako at sinilip ang phone ko. Bumalik ako sa pagkaupo. You're here. Ramdam na ramdam kong kagalakan sa kanyang boses. Nag-angat ako ng tingin at natigilan siya sa paglalakad. At umawang ang labi niya nang nakita ako.
What the? Sumalubong ang kilay niya. What did you do to your hair? Agad siyang lumapit sa akin at itinukod ang isang tuhod sa sahig. Hinawakan niya ang mukha ko at hinaplos ang buhok ko pababa. What did you do? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Your hair, it looks weird. Kinagat kong ibabang labi ko. Look at me. Napasinghap ako nang hinawakan niyang baba ko at iniangat sa kanya. Napansin kong kanyang pagtigil nang napansin niyang band-aid sa kanang pisngi ko. Niliitan niya ako ng mata. Who did this to you? Tinabig ko ang kanyang kamay at sinamaan siya ng tingin. Kasalanan mo rin naman. Kung hindi ka lang nag-inarte, kung sana pinili mo si Amira, agad akong natigilan sa sinabi ko. Bakit ko ba ito sinabi sa kanya? Aha, umigting ang kanyang panga. Why should I choose your sister if I like you? Namula ako. You can't be serious. Alam ko pagkatapos ng kasal na to, iiwan din natin ang isa't isa. I will use you. Napasinghap ako nang kinuha niya ang kamay ko at itinapat sa dibdib niya. Use me then. Seryoso niyang sambit. I would gladly accept that as long as you're mine. Anak, alam kong na-impluwensya ka lang sa akin kaya mo ito ginagawa ngayon. Narealize ko na hindi dapat ganon. Agad kong pinutol si nanay na ngayon ay katawagan ko sa kabilang linya. Nanatili lang ako rito sa kwarto ko. Wala naman akong gagawin at sabi ni Tita Rufa ay pagpaplanuhan pa raw nila ang tungkol sa kasal namin. Kinakabahan ako sa totoo lang. Ang bata-bata ko pa para magpakasal. Pero kailangan ko itong gawin. Wala naman sigurong masama. Makakapag-aral pa ako. Gaya ng sabi ni Leonardo, okay na sa akin ang homeschooled. Basta maituwid ko lang ang kolehiyo. Nay, desisyon ko to. Huwag ka po mag-alala sa akin. Alam kong ginagawa ko. Sabi ko sa kanya. At saka nay, hindi naman ako lugi kasi mayaman at gwapo ang mapapangasawa ko. Pagbibiro ko pa. Anak, bumuntong hininga ako. Nay, huwag kang mag-alala sa akin, okay? Ayos lang ako at huwag mo na akong intindihin. Alagaan mong sarili mo, Nay, dahil bibisita ako riyan kapag may oras ako. Oo na. Mahinang napahalakak si nanay sa kabilang linya. Dalhin mo ang asawa mo, ha? Gusto ko siyang makita. Ngumuso ako. Sige po. Pagkatapos ng tawag ay inayos ko na ng gupit ang buhok ko. Nahihiya kasi akong magpagupit sa mga tao rito kaya sinikap ko na lang na ako lang. What the? Nilingon ko ang pintuan at nalaglag ang gunting na hawak ko nang nakita ko na nakasilip sa may pinto si Rose. Hindi ko pala naisara ang pinto. Unti-unti kong pinulot ang gunting sa sahig at awkward na ngumiti sa kanya. Nasa harap ako ngayon ng salamin, nakaupo at ginugupitan ng sariling buhok. Kuya, your girlfriend is really weird. Sigaw niya sa kung saan. Namilog ang mata ko. Hindi ko boyfriend si Leonardo. Nahihiya akong tanggi. Pumasok siya ng tuluyan sa kwarto. Kinakahiya mo ba ang kuya ko? Humigpit ang hawak ko sa gunting. Ha? Napakurap-kurap ako. Hindi ko naman talaga siya boyfriend. Niliitan niya ako ng mata. Really? Tumango ako at yumuko. Talaga namang hindi. What are you doing here, Rose? Inaway mo ba si Ashley? Napasinghap ako nang pumasok si Leonardo sa loob ng kwarto ko at lumapit sa akin. Inaway ka ba ni... Natigilan siya sa pagsasalita nang makita niyang mga gupit na buhok ko sa sahig. Pasensya na, lilinisin ko na lang. Kinagat kong ibabang labi ko. See, kuya? She's weird. Si Rose habang nakasandal sa pader. She even denied you. She told me that you're not her boyfriend. Ngumuso sa akin si Leonardo at inagaw sa akin ng gunting. We're technically a couple. Ashley. Ani at hinawakan ng balikat ko sabay harap sa salamin. Don't tell me. We already kissed and friends don't kiss, Ashley. Bulong niya sa tenga ko. Nagkatinginan kami sa salamin. I will call someone to cut your hair. Ani at inilapag sa lamesa ang gunting. You ruined your hair, baby. It's not cool. Bumilis ang tibok ng puso ko nang hinalikan niya ang tenga ko. Ew, aalis na nga ako rito. Baka bigla kayong magtukaan dito. Ayoko makarinig ng ungol. Si Rose sabay labas. Uminit ang pisngi ko. Bakit bang straightforward niya? Nang kami na lang dalawa ni Leonardo ay hinawakan niya ang kamay ko at persahang pinatayo. Ano ba? Sinamaan ko siya ng tingin.
Ngumiti siya at kinurot ang pisngi ko. Let's go to salon. Let them fix your hair, Ashley. Wala na akong magawa nang hinila niya ako papalabas sa aking kwarto. Pinagsalikop niya ang kamay namin, kaya nakaramdam ako ng hiya nang pinagtitinginan kami. Son, where are you two going? Si Tita Rufa habang may dala na tasa sa kanyang kamay. Junicio, give me the key. Sambit ni Leonardo kay Junicio na ngayon ay naglalaro sa kanyang cellphone. Why can't you use your car, bro? You always use mine. Iritadong sambit ni Junicio pero ibinigay naman niya ang susi kay Leonardo. Nang bumaling siya sa akin ay ngumiti siya at saka kumaway. Hi, miss. What happened to your hair? Napaayos siya ng upo sa nakita. You cut your hair? Stop asking, Junicio. Alis na kami. Si Leonardo tinila na ako papalabas sa kanilang bahay. Malaki nga ang mansyon nila. Ang layo pa ng lalakaran hanggang sa makaabot sa labas. May mga kasambahay pa na binabati si Leonardo at nakita ko rin ang isang marangyang kotse na tingin ko ay kay Junicio. Yun kasi ang sinakyan ko dati nang hinatid nila ako. Good day, Mr. Soto. Bati ng mga parlorista kay Leonardo nang pumasok kami sa isang hair salon. Sa mga gamit pa lang alam ko na mamahalin na salon ito. Tanging mga mayaman lang yata ang nakaka-afford.